Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. 10 taon na po, isang dekada na ipanaglalaban po ng ating mahal na congresswoman Hila Aquino Magsaysay. Ito pong panukalang Universal Social Pension. Kasi po, pag-ikot po sa buong Pilipinas, pag tatanungin po ang ating mga seniors, sino nang nakakatanggap ng pension galing sa pamahalang nasyonal, ilan-ilan po lang. Yan po ay sa kadailan ng 4 million lang po ang nakalista at 8 million pa po ang naghihintay. Kaya po sa panukalang Universal Social Pension, papaalala ko lang po, Sir Ray, hindi pa po ito ganap na batas. Ito ay isang panukala pa lang na kasalukuyang dinidinig sa Kongreso at may counterpart bill din po ito sa Senado. Kaya po pag ito po ay naaprubahan, lahat po ng senior citizens by law, senior citizens pag ikaw po ay 60 years old pataas ay kinikilala ka na bilang senior citizen ng Pilipinas, lahat po ay makakatanggap na ng pensyon na 1,000. At ito po, linawin ko lang po Sir Ray, go ahead po. Ang mga senior, ang ating po mga SSS at GSIS pensioners. Kasi sabi po ng kasalukuyang batas, may pension na po sila. Pero kasama po sa pinaglalaban ng ating mahal na congresswoman, sabi niya, bakit hindi sila isasali? Kaya ang ating mga SSS pensioners at GSIS pensioners, yan naman daw po ay kanilang pinaghirapan. Yan ay kanilang hinulugan sa kanilang mga sweldo nung panahon na sila po yung nagtatrabaho. Kaya po dito sa Universal Social Pension, kasama na po lahat. May kaya man sa buhay o wala, may pension man o wala, ay mapapasama na po sa Universal Social Pension at makikinabang po sa buwan ng pensyon. Yung 1,000 na yan balik na naman po ang presyuhan na parang 500 o less than 500 lamang po ang value. Tama po kayo doon, Sir Ray. Actually po, ang nagiging hadlang o balakid kadalasan ay yung ating pong pondo when it comes to that. Because siyempre po, mapapasama 12 million seniors po natin dyan. Pero siguro, sa panimula po, ay napakahalaga na maipasa ito na pinaglalaban po ng ating mahal na congresswoman. Kasi marami pong intangible factors din. Hindi lang naman po yung monetary aspect. Kung hindi po pagbibigay pugay sa ating mga nakatatanda, sa ating mga nanay, tatay, lolo't lola, na yung po kanilang kontribusyon o ambag sa ating lipunan sa tagal ng panahon nung sila pa ay malalakas pa, ay mabibigyan recognition o ay mabibigyan pugay po. At may papadama sa kanila na sila pa rin po ay mahalaga sa ating lipunan. Pangalawa siguro pong intangible dyan, Sir Ray, sabi nga, di ba, pagka iyong rinispeto ang iyong ama at ina, maganda ang kalalabasan ng iyong buhay. So siguro, sabi ni Congresswoman, bagamat nahuhuli ang Pilipinas sa maraming bagay, ang gusto lang po niya ay at least maging number 1 ng Pilipinas pagdating sa serbisyo at pag-aalaga ng ating mga seniors. Para nang sa ganon ay mabiyayaan naman po ang ating bansa. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito.